Matagal ko na pong gustong ibahagi ang karanasan kong ito, pero ilang taon na din ako nanahimik. Hindi dahil ayokong maalala, kundi dahil hanggang ngayon, natatakot pa rin ako. Magandang gabi, Sir Joe, at sa mga tagapakinig. Ako po si Ellen, 28 taong gulang, taga Pateros, pero lumaki ako sa probinsya ng Quezon, sa isang maliit na baryo na walang signal. At sa tuwing umuulan, napuputol ang kuryente. Doon ako lumaki sa piling ng aking lola, si Lola Pepay. Siya ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Wala na kasi akong magulang. Iniwan ako ng nanay ko sa kanya noon pa man. Lumaki akong malapit sa kanya. Mahal na mahal ko si Lola. Pero sa kabila ng pagiging mapagkalinga niya, may isa siyang bagay na palagi kong ikinaiilang. Isang lumang manika na palagi niyang kasama sa kwarto niya. Ang manikang yon, Sir Joe, ay kakaiba. Hindi siya kasing ganda ng mga Barbie o modernong laruan. Antigo siya. Gawa sa porselana ang muka. May mga bitak sa pisngi, kulot ang buhok, at may damit na kulay puti na tila kulay abo na ngayon sa sobrang tanda. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan, ang mga mata nito. Parang totoo. Parang laging nakatitig. Parang sumusunod sa bawat galaw mo. Ang pangalan ng manika, Amalia. Nagsimula ang lahat nung namatay si Lola. Wala akong inaasahan. Isang araw, bigla na lang siyang bumagsak habang nagdidilig ng halaman. Na-stroke daw. Wala akong nagawa. Ako ang nag-asikaso ng lahat. Habang nakaburol siya sa bahay, ilang beses ko nakita si Amalia. Nakaupo sa ibabaw ng tokador, nakaharap sa kabaong, para bang nagbabantay. Ilang kamag-anak namin na nagsabing, "Itapon mo na yan, malas yan." Pero hindi ko magawa. Ala-ala iyon ni Lola. Kaya pagkatapos ng libing, isinama ko si Amalia sa apartment ko sa Maynila. At doon, nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Una, noong gabi nang pauwi ako, nilagay ko si Amalia sa estante sa may sala. Hindi pa ako natutulog noon. Nanonood lang ng TV habang nagpapahinga. Nasa gilid lang siya, pero parang ramdam ko ang mata niyang nakatingin. Pinagpag ko lang ang iniisip ko. Guni-guni lang to, sabi ko. Pero nang patayin ko na ang TV at humiga sa kama, may narinig akong kaluskos mula sa sala. Kaluskos ng plastik na paa sa kahoy na sahig. Akala ko pusa. Pero wala naman akong alagang hayop. Pagbukas ko ng ilaw sa hallway, nakita ko si Amalia. Hindi na siya sa estante. Nasa sahig siya. Nakaupo. Nakatitig sa direksyon ng kwarto ko. Kinabukasan, iniakyat ko siya sa estante ulit. Siguro nahulog lang. Baka dumaan ng hangin. Pero tuwing gabi, laging ganun. Lagi ko siyang naririnig. Lagi siyang nasasahig sa umaga. At ang mas nakakakilabot, palapit siya ng palapit sa kwarto ko. Hanggang isang araw, paggising ko, nasa paanan ko na siya. Nagpasya akong itago siya sa isang kahon. Binalot ko pa ng tela. Nilagyan ng packing tape
at isinuksok sa ilalim ng kama. Ilang araw na katahimikan. Wala akong nararamdaman. Akala ko tapos na. Pero isang madaling araw, ginising ako ng isang tunog na parang tawa. Malambot, mahinang mahina, galing sa ilalim ng kama. Pagtingin ko sa ilalim, wala. Pero pagbangon ko, andun na naman siya. Si Amalia. Nakaupo sa ibabaw ng mesa ko. Hindi ko alam kung paano. Tinapon ko na siya sa basura, sa labas, sa lalagyang kinukuha ng mga basurero. Pero nang bumalik ako sa apartment pagkagaling sa trabaho, andoon ulit siya sa mismong lugar kung saan ko siya unang nilagay, sa estante sa sala. May alikabok pa ang damit niya, para bang galing nga sa labas. Naghanap ako ng tulong. Isang dating kaklase ko sa kolehiyo na may ikatlong mata ang pinuntahan ko. Pagpasok niya sa apartment, napatingin agad siya sa estante. "Bakit pinapatira mo yan dito?" tanong niya. "Regalo yan ni Lola," sagot ko. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya sa harap ng manika. Maya-maya'y binulong sa akin. "Hindi lang multo ang nakakabit dyan. May galit, may panay-pugo, may buhay." Nagkwento siya. Ang mga ganitong uri raw ng manika ay ginagamit minsan bilang vessel o sisidlan. Kapag sobrang lapit ng isang tao sa isang bagay, lalo na kung ito ay lagi niyang kasama sa mga panahong malungkot, nagiging puok ito ng emosyon. At minsan, pag namatay ang taong yon, hindi sila tuluyang lumilisan. Naiiwan sila sa bagay na pinaka-pinanghahawakan nila. At kay Lola, iyon ay si Amalia. "Bakit mo siya sinama?" tanong ulit ng kaibigan ko. "Hindi ko alam. Siguro para may kasama pa rin ako." Napangiti siya. "Hindi mo dapat sinama. Gusto ka niyang makasama habang buhay. Ayaw kanyang iwan. At handa siyang gawin ang lahat para hindi ka na mawala." Nang gabing yon, nagdasal ako. Buong gabi akong gising. Pinagmasdan ko si Amalia mula sa kama ko. At habang pinapanood ko siya, nakita ko. Gumalaw siya. Hindi parang pinagalaw ng hangin. Gumalaw ang ulo niya. Bahagya. Pakaliwa. Tila tumingin sa akin. Tumayo ako. Kinuha ko ang lighter at ang lalagyan ng alkohol. Binalot ko siya ulit. At sa likod ng apartment ko, sinilaban ko siya. Umingay ang apoy. At sa gitna ng apoy, parang may sumisigaw. Hindi ng tao. Hindi ng hayop. Isa yung tunog na hindi ko na kayang ulitin. Ngayon, tahimik na ang bahay. Tahimik, pero minsan, bago ako matulog, naririnig ko pa rin na may hinang kaluskos sa ilalim ng kama. Minsan, humahapdi ang batok ko sa madaling araw. Minsan, parang may malamig na hangin sa loob ng apartment, kahit wala naman bukas na bintana. At minsan, sa gilid ng paningin ko,
Parang may maliit na aninong dumaraan. Hindi ako sigurado kung wala na talaga siya o kung nagtatago lang siya, naghihintay ng tamang oras. Maraming salamat, Sir Joff, kung nabasa mo ito. Nais ko lang ipaalala sa lahat na nakikinig o nanonood. Hindi lahat ng alaala ay dapat itabi. At hindi lahat ng naiwan ng mahal natin ay dapat dalhin sa bagong buhay. Dahil baka may mga ayaw na talaga tayong bitawan. Magandang gabi, Sir Joff. Hindi ko alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko pagkatapos ng mga nangyari. Matagal na po akong sumusubaybay sa mga kwento sa iba't ibang channel, lalo na yung mga liham tungkol sa mga manika. Pero sa totoo lang, akala ko noon, OA lang lahat yon. Hanggang sa ako na mismo ang makaranas. Ako po si Emma, 27 taong gulang, taga Antipolo. Mahilig po ako sa art at crafting. Gumagawa po ako ng mga miniature sets para sa mga exhibits at minsan binebenta ko rin online. Isang buwan bago ang exhibit namin sa Cubao, naisipan ko maghanap ng mga luma o kakaibang materyales na pwedeng gamitin. Napadpad ako sa isang kilalang ukay-ukay sa may Aurora Boulevard. Mahilig po ako sa mga luma. May kakaibang charm kasi yung mga gamit na may edad na, lalo na kapag may kasaysayan. Doon ko siya unang nakita. Isang lumang manika, mga 2 dangkal ang taas, nakasuot ng puting bestida na medyo kupas na ang tela. Gawa siya sa porcelain, kulay abuhin ang buhok, nakapusod. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang mga mata. Itim na itim, pero para bang may laman. Hindi simpleng mata ng manika. Parang totoong tao ang nakatingin sa akin mula sa loob ng katawan nito. Sabi na matandang tindera, dinala lang yan dito ng Amerikana. Luma na raw yan. Galing pa sa lola niya. Pero parang ayaw tanggapin ng ibang ukay, kaya dito na lang. Sa halagang 250 pesos, binili ko na siya. Isinama ko siya sa mga art concept ko. Babalutan ko sana siya ng mga sinulid. Parang web of memories ang tema. Wala akong ideya kung anong sumpa ang isinama ko pa uwi. Nasa studio ko siya, nakaupo sa isang stante. Noong una, normal lang siya, walang kakaiba. Pero pagkalipas ng ilang araw, napansin kong parang laging nakasunod ang tingin niya. Kahit anong anggulo, parang sinusundan ako ng tingin ng mga mata niya. Isang gabi, habang nagpipaint ako sa mesa, napalingon ako sa estante at tumama ang mata ko sa kanya. At noon ko napansing nakatingala na siya. Hindi ko naman siya iniwan sa ganung posisyon. Binaliwala ako. Kinabukasan, habang nililinis ko ang studio, may narinig akong kumalabog mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko nakahandusay na ang manika sa sahig. Bumagsak raw mula sa estante. Pero matibay ang pagkakapwesto ko sa kanya. Hindi siya dapat mahulog, lalo't hindi ako gumalaw sa bahaging iyon. At sa unang pagkakataon, may basag na ang pisngi niya. May lamat. Doon nagsimula ang lahat.
Tuwing gabi, nagsimula akong bangungutin. Parang may batang babae na nakaputing bestida na nakatayo sa paanan ng kama ko. Hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang muka dahil laging anino lang. Pero naririnig ko siyang humahagikik. Emma! Ang tinig niya. Parang hinihila ang pangalan ko pababa sa isang hukay. Palalim ng palalim. Isang gabi, nagising akong pawis na pawis. At sa dilim ng kwarto, nakita ko siya nakaupo sa gilid ng kama. Ang manika. Nandun siya. Nakatingin lang. Bigla akong bumangon at binuksan ang ilaw. Wala na siya. Napansin kong bukas ang pinto ng studio. Doon ko siya iniwan. Sarado yon bago ako matulog. Kinabukasan, isinara ko ang manika sa loob ng kahon at itinali ng lubid. Nilagay ko siya sa pinakataas ng cabinet. Doon, akala ko ligtas ako. Pero kinagabihan, nakarinig na naman ako ng tunog. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok mula sa loob ng cabinet. Dito ko napansin ang kakaibang pattern. Lahat na nakatingin sa mata ng manika, napapaniginipan siya. Pinakita ko kasi siya sa isang kaibigan ko, si Justin. Natuwa siya sa manika. Akala niya props lang. Pero kinabukasan, tinext niya ako. Girl, nakakatakot yung manika mo. Napanaginipan ko kagabi. Hawak niya yung buhok ko habang natutulog ako. Tapos binubulungan niya ako ng kung ano-ano. Hindi ko siya pinaniwalaan agad. Pero 2 araw lang ang lumipas. Tumawag ulit si Justin. Hysterical. Umiiyak. Emma, hindi ko na kaya. Laging andun siya. Hindi ako makatulog. May sugat na ako sa batok. Parang kinamot. Pinuntahan ko siya. At totoo nga, may 3 guhit sa batok niya. Parang kinamot. Simula noon, iniwasan na ako ni Justin. Hindi na siya sumasagot sa tawag. Hindi ko rin siya masisi. Ako mismo, halos mabaliw na sa mga nangyayari. Isang gabi, binalot ko ang manika ng maraming tela. Isinuksok sa isang black garbage bag at isinakay sa motor. Dinala ko siya sa liblib na bahagi ng Antipolo at iniwan sa basurahan malapit sa abandonadong waiting shed. Nakahinga ako ng maluwag. Pero pagsapit ng hating gabi, habang naguhugas ako ng plato, may kumalabog sa balkonahe. Pagbukas ko ng pinto, wala naman. Ngunit kinabukasan, pagpasok ko sa studio, nandun uli siya. Nakaupo sa istante. Parehong posisyon. Parehong basag. Parehong mata na parang lalong naging buhay. Hindi ko alam kung paano siya nakabalik. Sir Joff, ito ang totoo. Binala ko nang sunugin siya. Pumunta ako sa bukid ng pinsan ko sa Tanay. Dala ko na ang manika, gasolina at posporo. Pero habang binubuhusan ko siya ng gasolina, may naglakad sa gilid ng taniman. Isang batang babae. Nakaputi, walang mukha.
Tumigil ako. Hindi ko siya maigalaw. Parang may puwersa na humahawak sa braso ko. Bigla akong nawala ng malay. Pagmulat ko, mag-aalas 8 na ng gabi. Wala na ang manika. Hindi ko na siya nakita. Pero mula noon, gabi-gabi, naririnig ko pa rin siya. Emma, Emma. At minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, may maliit na mukha sa likod ko. Parang manika. Sir Joff, hindi ko alam kung mababasa mo pa to ng buo. Pero kung makakatulong, ipasa niyo po ito sa mga nakakaalam sa mga ganitong nilalang. Dahil hanggang ngayon, nakatingin pa rin siya. Mahal kong Sir Joff, magandang gabi po. Matagal na ako nakikinig ng mga kwentong katatakutan. Sa bawat kwento na ibinabahagi ng mga tagapakinig, lagi ako nakakaramdam ng kilabot. Pero may isang bahagi ng sarili ko na natutuwa. Kasi pakiramdam ko, hindi pala ako nag-iisa sa mga kababalaghang dinaranas. Matagal ko nang gustong isulat ang kwento kong ito, pero aaminin kong pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot. Takot na baka kapag ikinwento ko, muling bumalik si Mirabela. Oo, Sir Joff, siya ang manikang iyon. Ang manikang hindi ko kailanman binili, pero naging akin. Ako nga po pala si Eunice. Nangyari ito mga 3 taon na ang nakalipas. Graduation ko noon sa senior high school. At bilang regalo raw, binigyan ako ng tita Minda ko ng isang manika. Mahilig ako sa mga vintage at antique items, kaya napasigaw pa ako sa tuwa. Ang sabi ni tita, nabili niya raw ito sa isang lumang tindahan sa Baguio. Nakatago sa pinakalikod na estante. Hindi raw siya dapat bibili, pero parang may kung anong humila sa kanya para bilhin ito. Ang pangalan ng manika, sabi ni tita, ay Mirabela. May maliit na tag sa leeg na to na may sulat kamay. Mirabela, para sa huling tagabantay. May kataasan ng manika, halos kasing laki ng sanggol. Kulay porcelain ng balat. May mahabang kulot na buhok at mga matang parang laging nagmamasid. Yung tipo ng tingin na hindi lang basta nakatingin, kundi sumusunod. Dahil nga mahilig ako sa mga aesthetic na creepy, inilagay ko si Mirabela sa shelf ng kwarto ko, kasama ng iba kong koleksyon ng luma't kakaibang bagay. Pero napansin ko agad na iba si Mirabela. Iba ang presensya. Sa bawat pagtitig ko sa kanya, parang may bumubulong sa utak ko na hindi ka nag-iisa. Unang linggo pa lang, napapansin ko nang gumagalaw ang ulo niya. Minsan pagkagising ko, nakaharap na siya sa bintana. Minsan naman, nakayuko siya. Akala ko, ako lang ang gumagalaw. Baka habang naglilinis ako, nalipat ko siya nang hindi ko namamalayan. Pero isang gabi, nakita ko siyang literal na gumalaw.
Nanonood ako ng series noon habang nakapatay ang ilaw sa kwarto. Sa peripheral vision ko, nakita kong unti-unting tumagilid ang ulo ni Mirabela. Dahan-dahan, para bang nakikinig siya sa pinapanood ko. Pinatay ko agad ang laptop. Tumayo ako. Binuksan ang ilaw. At nakita ko siyang nakatingin diretso sa akin. Simula ng gabing iyon, gabi-gabi ko na siyang naririnig. Minsan parang tumatawa. Yung parang halakhak ng batang babae. Ngunit may lagkit ng puot. Minsan naman, naririnig ko siyang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang Latin, pero minsan parang lumang Tagalog. Sa tuwing lalapit ako sa kanya, tahimik siya. Tahimik ngunit alerto. Parang pinipigil ang sariling gumalaw. Kaya ang ginawa ko, sinubukan ko siyang ilagay sa loob ng kahon. Pero tuwing umaga, nasa shelf siya ulit. Bukas ang kahon, wala nang tape, wala na ring lock. Walang ibang tao sa bahay namin kundi ako at ang nanay kong laging abala sa trabaho. Kahit siya, sinabihan akong itapon ko na raw ang manikang yun kasi may masama sa kanya. Pero hindi ko magawa. Parang may bumubulong sa akin. Sa sandaling itapon mo ako, susunod ako sa'yo. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako dahil may narinig akong nagsalita. Eunice! Eunice! Wala akong kasama sa kwarto. Binuksan ko ang ilaw. Nandun si Mirabela. Pero hindi siya nakaupo sa shelf. Nasa sahig na siya. Nakahiga. Pero ang ulo, nakatingin pa rin sa akin. Eunice, ako si Mirabela. Ako ang magiging kaibigan mo. Panghabang buhay. Hindi ko alam kung totoo ang narinig ko o panaginip. Pero ang alam ko, kinabukasan, nagsimula nang mawala ang mga gamit ko. Mula sa mga simpleng ballpen hanggang sa isa kong alahas. At sa tuwing may mawawala, nagkakaroon si Mirabela ng bagong accessory. Minsan may kwintas, minsan may tali sa buhok na hindi ko naman naalala na suot niya dati. Dumating ang pinaka nakakatakot na gabi sa lahat. Napanaginipan kong nakaupo si Mirabela sa dibdib ko. Hindi siya manika. Isa siyang bata. Pero hindi normal na bata. Puti ang mga mata niya. Sobrang puti. At sa panaginip kong yun, pinupunit niya ang mga larawan ng pamilya ko. Pagkagising ko, pinagpapawisan ako. Pero nang lumingon ako sa shelf, hindi ko na nakita si Mirabela. Nasa ilalim siya ng kama ko. Nakaupo. May hawak-hawak na lumang larawan naming pamilya. At ang mukha ng nanay ko, ginupit. Kinabukasan, nagdesisyon akong tapusin na ang lahat. Dinala ko si Mirabela sa simbahan. Nilagyan ko ng asin ang loob ng isang kahon. Nagdasal ng rosaryo at iniwan siya sa paanan ng altar habang walang tao. Pero hindi siya nawala. Pag-uwi ko, nasa kama ko siya. May nakasulat sa pisngi niya,
gamit ang pulang Crayola. Akin ka na, Eunice. Sinubukan kong magsaliksik. Ayon sa ilang paranormal forums, may ilang uri raw ng manika na ginagamit bilang sisidlan ng kaluluwa ng bata na namatay sa trahedya. Si Mirabella daw ay isa sa mga tagabantay ng sumpa. Nakabuntot siya sa huling taong tumanggap sa kanya bilang regalo. Kaya sa huling pagkakataon, binalot ko siya ng puting tela. Ibinaon sa lupa ng lumang sementeryo at inilibing na may dasal. Mula noon, hindi na siya nagpakita. Pero minsan, kapag madilim ang kwarto, nararamdaman ko pa rin na may dalawang matang nakatitig sa akin mula sa sulok ng dingding. At kapag masyadong tahimik ang paligid, minsan, naririnig ko pa rin ang isang munting boses na pabulong na nagsasabi, "Ang habang buhay, Eunice."